The committee decided that the version that was filed by the House Speaker and the Majority Leader will be used as the working draft. And finally, it also became our substitute bill that we have adopted by the committee. Lusot na sa House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang Substitute Anti-Political Dynasty Bill. Mula sa 25 versyon ng panukalang batas, inaprubahan ng House Bill No. 6771 na inihain ni House Speaker Faustino Bogie D. at House Majority Leader Sandro Marcos nitong nakaraang Disyembre. Sa bersyong ito, ipinagbabawal ang hanggang second degree of consanguinity and affinity sa pagkakaroon ng electoral position. Ibig sabihin, hindi maaaring magkaroon ng pwesto sa iisang lugar ang magulang, kapatid, asawa at anak ng sabay-sabay. Ayon kay Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairperson Zia Alonto Adjong, layunin itong buwagin ang concentration ng kapangyarihan ng iisang pamilya sa isang lugar. Ngunit pwede pa ring tumakbo ang mga ito ng sabay-sabay para sa iisang posisyon. We are also aware that the issue of running together does not necessarily mean all of them would win. Hindi kaya't nagsabay-sabay sila tumakbo ay lahat yan mananalo. May magkakataon at sa maraming pagkakataon, hindi ho yan para parehong nanalo. So it's still an issue of allowing the electorate to decide. So we won't not automatically 100% want to prevent others the chance to participate in a democratic processes such as election. Maaari ding tumakbo ang magkakaanak basta't sa iba't ibang lugar. What we can assure you is that this version, we tried to decongest local political unit from a control of one particular family. It has to be LGU, one political unit. Hindi dapat magkaroon yan ng concentration of power. But we also do recognize that we cannot prevent altogether those who want the chance to participate in other localities through the chance to participate in public service through elections. Kaya naman para kay House Deputy Minority Leader Edgar Erice, ang bersyong ito ng panukalang batas kontra political dynasty ay hindi sang-ayon sa umiiral na saligang batas. Dito, pwede isang senador, isang governor, 5 congressman kung 5 ang distrito, 10 mayor kung 10 ang city, 20 municipal mayor, 100 barangay captain, basta pwede magkakamag-anak lahat, at pati SK chairman. So, ito po ay pambabastos sa Article 2, Section 26 ng ating Constitution. Dagdag pa nito, sa halip na buwagin ang monopolyo ng makakapangyarihang pamilya sa politika, pinapalawak lamang nito ang korupsyon sa iba't ibang lugar at posisyon. Talagang hindi kayang bitawan ng kapangyarihan yung mga political dynasties. Ayaw nilang kahit kaunti. Gusto pa nila madagdagan yung kanilang kapangyarihan. At kung ganyan ang mangyayari, lalong mangyayari yung mga korupsyon gaya ng flood control. Dati matatabang dynasty, pag naipasa ito, magiging bundat na, hindi na matabang political dynasties. Binawi na rin ng Makabayan Bloc ang suporta sa inaprobahang Substitute Anti-Political Dynasty Bill dahil hindi nila kayang suportahan ang panukalang batas na i-regulate o pamamahalaan lamang ang political dynasties at hindi naman tuluyang pipigilan gaya ng nakasulat sa konstitusyon. Samantala, ayon kay Committee Chair Adjong, nire-respeto nila ang posisyon ng mga hindi sumang-ayon sa nangyaring paglusot sa kanilang panel ng substitute bill. Anya, bukas pa rin sila sa mga suwestyon at amendments, oras na sumalang na ang panukalang batas sa plenary debate. Inaasahan namang magiging ganap na batas ang anti-political dynasty bill bago sumapit ang eleksyon sa taong 2028. Evan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.